ang pinaka-exciting na arc ay mangyayari na sa chapter na to. Dahil mukhang ang pinakahihintay nating laban na siyang pinaghahandaan din talaga ni Soho ay mangyayari mismo sa Pajo Field type dungeon at magkakaroon pa ng unexpected na kalaban dahil ang matagal nang hinahanap ng ating bida ay makakaharap niya na mismo sa raid na to na sa hindi inaasahang magpa-participate ang Apostle of Itarim bilang bagong S-rank hunter ng Grim Reaper Guild. At isa pang unexpected na pwede niyang maging kakampi ay itong si Bike Miho na may masamang kutob na nararamdaman para sa dalawa. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napahawak bibig na lamang itong si Lady Essel habang nakikita ng dalawa si Soho na bumibilang sa pang 22 repetition sa kanyang setups at ang ikinasorpresa ko dito mga lods ay itong si Amot na kaya pa pala niyang paliitin ng maigi ang kanyang katawan upang makapag-perform si Soho ng setups habang siya ay binubuhat. Ipinakitang duguan na naman ng ating bida dahil sa sobrang intense ng kanyang training na hindi nakakayanan ng kanyang katawan kaya hindi talaga maiiwasang magkaroon ng napakaraming potions barrel upang maibalik kaagad ang kanyang nawalang health points. Umabot na sa squats ang ating bida at ginamit niya ang band skill with Gray upang masustain ang napakatinding training dahil kahit sobrang liit na ni Amot, malahigante naman ng bigat nito. Kaya yung battle ng health potions ay mas lalong dumami hanggang sa tumakbo na nga itong si Soho na parabang daladala niya ang bigat ng buong mundo. Kaya di mapigilang magpang-abot ang luha at pawis ng ating bida habang siya ay tumatakbo. Habang nasa likod si Amot, naisip ng Reptile, do kailangan pa daw ng skill para matapos lang ang training na to, hindi niya inaasahang pwede pala yun gawin. However, ang Young Monarch daw ay never na-give up at laging gumagawa ng solusyon. Kaya sa tingin niya, maaaring one day malalampasan ng Young Monarch si Tarnak o kahit ang iba pang Monarchs. Pagkatapos, napasigaw na lamang si Soho sa sobrang sakit ng kanyang likod at bumili kaagad ng health potions. Ipinakitang hindi kinaya ni Gray ang training at kahit si Soho ay hindi may pinta ang mukha sa sobrang putla na parabang nawalan ng kaluluwa ang ating bida sa sobrang pagod. Nag-notify ang system na dumating na ang reward ni Soho sa daily quest niya ngayong araw kaya napatugon nitong si Vero na sa wakas tapos na ang training. Subalit kahit hindi na halos maigalaw ang katawan ng ating bida na parang dumikit na ang katawan nito sa floor, pinilit pa rin niyang pindutin ng accept reward. Na habang ginagawa daw niya ang mala-impernong pagsasanay, hindi naman daw ito big deal sa kanya. Kasi dahil sa nabibigay nitong reward, nagawa niyang makapag-level up at ang kanyang endurance and strength ay mas lalong tumaas. Hindi niya alam kung mas mabisa ang pamamaraan na ito, subalit kung magagawa niya ang daily quest na hindi nahihirapan, well sigurado siyang mabilis talaga siyang lalakas. Kaya kahit nanginginig ang kanyang kamay, napatthumbs up pa rin siya kay Amot at aasahan daw niya ito bukas, bagay na sinang-ayunan naman ng Reptile Monster. At heto na nga mga lods ang pinakamaangas na pwede mong suotin sa Christmas party ngayong December, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na yung chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods ang Black Clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre ang back design, ang Speed Kingdom na sobrang simple subalit napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation dahil hindi lang maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, ipinakitang hawak-hawak ni Vero ang kumot at lumalabas na nakauwi na ng bahay si Soho at nakatulog ito kaagad. Kaya napapansin ng insekto na parang umuuwi na lamang ang Young Monarch upang magpahinga. Ngunit para sa kanya, sa araw na to, mahusay daw ang ginawa ng Young Monarch. Kaya oras na para siya naman daw ang mag-relax at mag-me time, kaya manunood na lamang siya ng TV shows. Nakita ni Vero ang balita na ang Hunter Association ay gumawa ng regulation concerning about field type dungeon na nakaranas ng dungeon break matapos ang airport dungeon break incident. Ipinaliwanag na di daw tulad ng ibang dungeon na nasa loob ng gate, ang field type dungeon daw ay ginagawang retrieval sa labas ng gate tulad ng pagkuha ng mga materials like Magic Essence Crystal of Monster at ang rights daw ng field type dungeon ay binibigay sa mga private guild na nakakuha naman sila ng malaking benefits dito. Subalit dahil sa incident, ang Hunter Association ay gumawa ng paraan laban sa Grim Reaper Guild at sa ibang guild na mayroong rights sa high rank field type dungeons.
Pagkatapos, ipinakitang nabasa ni Lee Min-song ang bagong regulation ng Hunter Association laban sa Grim Reaper Guild, kaya siya ay napa-what is this na lamang. Sinabi ng mga taga-Hunter Association na ang Grim Reaper Guild daw ay may maraming hawak na field type dungeon at hindi nila hahayaang mag-cause ito ng malaking damage sa current state ng mundo ngayon. Kaya ang upper management ng Hunter Association ay nag-utos na ang birang Pajo field type dungeon na siyang hawak ngayon ng Grim Reaper Guild ay kailangang i-cleared kaagad. At dagdag pa nila na mukhang more than half year nang hindi gumagawa ng Hunter Works itong si Lee Min-song. Kaya kailangan itong mag-participate sa Pajo Field Type Dungeon Raid kung gustong manatili ang Hunter license ni Lee Min-song. Tumagas ang pawis ni Lee Min-song at napaisip na sigurado siyang ginawa ito ni Chairman Wu upang siya ay pigain at hindi siya makapaniwala na ang pinakamalaking factory pa talaga ang hinahabol pa ngayon ng chairman sa daming field type dungeon na nag-i-excess na hawak nila. Kaya naisip niyang hindi tanggapin ang proposal na ito kahit makakalaban niya pa ang Hunter Association. Subalit, bigla na lamang siyang nagulat nang may biglang nagsalita na tatanggapin nila ang request ng Hunter Association. At ito pala ay si Lim Taegyo, ang Guildmaster ng Grim Reaper Guild, na napawikang dapat lang talaga silang sumunod kung ano ang pinag-uutos ng chairman. Bagay na ipinagpapasalamat naman ng mga tauhan ng Hunter Association. Napangisngis si Lee Min-song sa naging desisyon ni Lim Taegyo at inisip na kaya pala bumalik kaagad dito galing sa overseas mission ay upang harangan ng kanyang mga pinaplano. Bago tuluyang umalis sa mga taga-Hunter Association, sinabi nila na magpapadispatch sila kaagad ng Hunter sa Pajo Field Type Dungeon. Kaya kailangang bumuo ng party ang Grim Reaper Guild upang samahan ang kanilang mga Hunter. Tahimik na nagkaharap ang dalawa at itong si Lee Min-song ay parang nagluluksa sa laki ng problema. Kaya sinabi niyang ano daw itong ginagawa ni Lim Taegyo na parang hindi daw nag-iisip kung gaano kamahal ang isang field type dungeon. Biglang napatugon si Lim Taegyo na kung inaakala ni Lee Min-song na ang layunin talaga ng Hunter Association ay i-clear ang dungeon, well parang mali ka ata. Dahil sa tingin niya, probably na-realize na ng taga-Hunter Association kung ano ang sekretong ginagawa ni Lee Min-song at mukhang nakalimutan daw ata nito ang kanyang sinabi na hindi dapat maliitin ang mga taga-Hunter Association at hindi lang daw binabaliwala ang kanyang warning kundi ginamit pa nito ang guild member sa gusto nitong gawin habang wala siya. Biglang nagpalabas ng matinding aura si Lim Taegyo sa sobrang galit at sinabi na kung inaakala daw nito na siya pa yung driver noon na palaging nililinis ang kanyang dumi, well, nagkakamali ka. Kaya parang demonyong naputulan ng sungay itong si Lee Min-song nang na-realize kung sino talaga ang masusunod sa kanila. Biglang nag-ring ang cellphone at nakita niya na nag-text sa kanya ang isang recruiter na mayroon daw bagong S-rank hunter ngayon na lumitaw sa Korea. Kaya inutusan niya si Lee Min-song na maghanda ng contract wages dahil bibisitahin niya ang Hunter Association at bago siya umalis, sinabi niya na maaari pang maiayos nito ang problema kaya dapat gagawin nito ang lahat para linisin ang duming ikinalat sa paligid. Sa paglabas ni Lim Taegyo, bumulusok ang galit ni Lee Min-song, lalo na't nalaman niyang mayroon na namang bagong S-rank hunter dahil lahat daw ng mga ito ay naging swerte lang na naging S-rank at umaakto na kaagad na parang sino. Kaya sinabi niyang kapag ang batang alien ay lalaki na at ang fragment na hinihintay nito ay dumating, sisiguraduhin niyang mamamatay si Lim Taegyo sa kamay ng alien para sa kanya. Subalit may bigla siyang napansin. Napansin niya ang cellphone na iniwan ni Lim Taegyo upang maghanda siya ng tamang kontratang sahod sa bagong S-rank hunter. Kung saan unti-unting napakagat-labi si Lee Min-song at tuluyan itong humalakhak sa tuwa dahil nakita niyang ang bagong S-rank hunter ay ang batang alien pala. At kitang-kita na nakuha na nito ang hinihintay na fragment. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Hunter Association building kung saan kakalabas lang ng Apostle of Itarum sa measurement room at inabangan kaagad siya ng napakaraming recruiter at reporter upang mapanayam. Nagulat ang lahat sa bagong S-rank hunter, lalo na't naramdaman din nila ang napaka-unusual na aura at hindi pa nila alam kung ano ang pangalan nito. Ngunit may biglang nagsalita at kinongratulate ang bagong S-rank hunter at tinawag niya ito sa pangalang Hunter Park Dujin. At ang lumapit ay ang guildmaster pala ng Hunter Guild na si Choi Jong-in. Biglang napatitig ng saglit si Mr. Choi sa bagong S-rank hunter at napatanong siya kung nagkita na ba sila dati dahil feeling niya parang nakita niya na itong si Park Doji noon.
Sagot ng Apostle na mukhang hindi pa sila nagkita dahil di rin niya kilala kung sino ang kaharap niya ngayon. Kaya humingi ng apology si Mr. Choi dahil nagkamali lang siya, baka ibang tao lang yung nakita niya at kaagad niya itong inoferan ng signed contract for Hunter Guild. Subalit nagpasalamat ang Apostle sa proposal ng Guildmaster dahil mayroon na siyang guild na napili na gusto niyang signan ng contract kaya hindi siya pwede sa Hunter Guild. Ipinakitang nagmamadaling naglalakad papasok sa Hunter Association si Lim Tae-gyo at nagtatanong kung nakaabot pa ba siya sa bagong S-Rank Hunter, kung saan nagulat ang lahat sa pagdating ni Lim Tae-gyo habang siya ay papasok dahil ang Apostle ay nakaturo sa kanya na parang sumakto lang ang pagpasok niya sa pagtanggi ng Apostle dahil ang tinutukoy niyang guild ay ang Grim Reaper Guild. Pagkatapos makalipas ang isang linggo, naganap na ang Pajjo Field type dungeon raid at makikita ang factory na ito ay may malaking butas sa gitna. Ipinakita ang isang babaeng palangiti na kumakamot pa sa kanyang ulo habang sinasabi na nandito daw siya para mag-join sa Pajjo Field type dungeon raid dahil nag-request sa kanya ang Hunter Association at nagpakilala ang napaka-adorable na babae na siya si Baek Miho from White Tiger Guild, isang A-rank hunter. Nagpakilala din si Lee Min-sung kay Baek Miho at nagpasalamat sa pagsali sa raid upang tulungan sila. At pangiti niyang sinabi na mukhang ang raid daw na ito ay parang nakasagabal pa para kay Miho. Nasagot naman ng babae na natural lang daw ang pagtulong. Ngunit ang palangiting babae ay parang nag-iba ang timpla dahil sinabi niya sa kanyang isipan na mukhang mayroon talagang rason kung bakit naging best actor itong si Lee Min-sung. At alam niya sa kaloob-looban daw nito ay parang nabubulok na napakabahong pag-uugali, ngunit sa panlabas na anyo ay nagpapakita ito ng kabaitan. At dagdag pa niya na sisiguraduhin niya na ang lahat ng nakatagong baho sa loob ng Pajjo Field ay mai-expose sa araw na to at siya mismo ang magtatanggal ng maskarang sinusuot ni Lee Min-sung. Ngunit hindi niya in-expect na mayroong unexpected variable na mag-participate kaagad sa raid, ang bagong S-Rank Hunter nakakasali lang sa Grim Reaper Guild. Kaya habang tinitingnan niya ang dalawa, hindi talaga mawala sa kanyang kutob ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa dalawang hunter. Kaya naging serious mode nga itong si Baek Miho dahil nararamdaman niyang parang hindi siya komportable at may masamang mangyayari sa raid na to. Nagsimula nang pumasok ang mga taga-hukay, kaya kinuha na nila isa-isa ang kanilang pickaxe at ipinakita ang isang lalaki na kahit nakatalikod ang lalaking ito, alam nating ang lalaking ito ay si Song Soho, since parang ito na rin talaga ang tamang panahon na haharapin niya itong si Lee Min-sung upang malaman ang patungkol sa Apostle of Itarim. Ngunit hindi niya alam na nasa paligid lang pala ang matagal niya nang hinahanap. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!